Para maiba naman, hindi ko kinuwento sa akin ng tita ko. Sa kwento niya 'to, nung bata pa yung pinsan ko, nag-aaral ng elementary yata, so nasa kanila nakatira. Since hindi naman niya kayang mag-alaga ng toddler, kumuha sila ng yaya. Kasi yung lola ko nun nasa 80s na, ganyan. So, kumuha siya sa agency ng yaya para mapagkakatiwalaan. After niyang lumabas ng work, nag-drive siya papunta sa agency, pinick up niya yung bagong yaya. Nung nagda-drive na sila pa uwi, gabi na yun hindi niya daw alam kung ano nangyari. Basta nagda-drive siya sa EDSA and buti na lang, no, hindi sila na aksidente. Bigla daw siyang nanigas. Nakikita niya sa gilid niya, so nandun sa passenger seat si Yaya, nakatingin sa kanya yung Yaya. Tapos, parang, hindi ko alam kung nag-chant or what, pero nakatingin sa kanya, di ba dapat pares kinaganyan? Pag pasahero ka, driver ka, isa lang, tinitingnan nyo sa harapan ng sasakyan. Gumanyan daw sa kanya, nakatingin sa kanya, tapos nagagano, no, na parang gusto siyang sunggaban, or parang monster, gaganyan daw, ganyan. So, natakot na daw siya. Buti lang di sila na aksidente. Pero, hindi siya nag-panic noon, deadma lang siya. Nakauwi sila ng bahay. Dun sa bahay, merong kasambahay. Sabi, magkasama na lang sila sa kwarto. So, dun si Yaya, tapos yung kasambahay, dun din. So, nung natulog na, nung gabi, si Yaya, tsaka yung kasambahay, wala lang, nangyari na yun, natulog, tapos umaga na, sabi ng tita ko, pangalanan na lang natin Ana, no, yung bagong Yaya. Ana, kailangan kitang ibalik sa agency. Kasi nagkamali pala sila ng bigay sa akin. Hindi pala dapat ikaw. Pasensya na, ihahatid kita ulit sa agency. Wala naman daw naging problema, walang violent reaction. Nagtanong lang, nalungkot daw yung Yaya. Parang sabi, ay bakit naman po ganun? Yun lang. Tapos nahatid niya na, no? Nung umuwi siya ulit nung gabi, tsaka niya lang kinuwento sa mga kasama niya sa bahay, kung bakit niya talaga binalik sa agency si Ana. Sabi niya, may something sa kanya na mali. Tapos kinuwento niya yung nangyari sa sasakyan. Tapos, itong kasambahay, nagkwento pala. Tinanong niya nun si Ana, saan probinsya ka? And then sinabi yung certain province. Tapos sabi ni kasambahay, ay parehas pala tayo. Pero, nung patulog na sila nung gabi, madilim na, naririnig niya may sinasabi yung Ana. Para siya nagdadasal. The problem is, hindi niya maintindihan yung dasal. Hindi Tagalog, hindi English, and hindi rin language nila sa sinasabi niya probinsya. Kaya alam niya na may ginagawa to, may kakaiba. Medyo kinilabutan din daw siya doon. So yun, nakakatakot, di ba? Kaya mag-ingat tayo sa mga kinukuha nating, alam niyo na, caregiver, caretaker, yaya, kasambahay. Ayun. So yung tita ko, sensitive din siya. Or I'm not sure kung masabi ng third eye yun na. Pero malakas yung pakiramdam niya sa mga paranormal.